Kilala mo sarili mo. Ako po si Josie Chang mula sa Singapore. Proud overseas Filipino investor ng One Oasis Ortigas. Ate Jo, ano yung mga pangarap mo nung nag-abroad ka? Ang mga pangarap ko noong nag-abroad ako ay makatulong sa aking pamilya, lalong-lalo na sa aking magulang na nung panahon na yun ay may sakit sa puso. Bilang manggagawa sa ibang bansa, napakahirap talaga dahil lalo na yung magkakasakit ka. Yeah, the blue one and the white one. That's nice. Okay, okay lang. Matagal lang kumakanta pero sa 5-star hotel, pero wala pa rin ako naipon. Dumating sa panahon na nagkasakit ako noon sa hotel, 2 weeks akong walang boses. Bukod sa namamaga yung lamunan ko, siguro oversinging na. Nagkaroon pa ako ng gastritis. Napakabait ng Panginoon dahil yung GM, pinasweldo niya ako ng buo kahit 2 weeks akong walang trabaho sa lounge ng hotel. Mahirap kasi ako lang ang babae sa grupo. Siyempre, pag may sakit ka, di ba, mahirap. Paano ka bibihis? Gumagapang ako papuntang toilet. Kasi, siyempre, alangan naman tawagin ko yung kasama ko dahil lalaki. At that time, talagang sabi ko, kung minsan ang mga kamag-anak natin sa Pilipinas, hindi nila alam yung nangyayari na kahit may sakit ka, hindi mo masabi kasi ayaw mo rin sila mag-alala. At the time, hindi ko masabi sa mother ko na may sakit ako kasi ayaw ko rin mag-alala sila. So naisip ko, ilang taon pa kaya akong magtatrabaho sa ibang bansa para makaipon. Ganon. Tapos may isa akong kapatid na may anak siyang 5 na umalis din sa bahay. So yung 5 bata na iwan sa pangangalaga ng mami ko, That's 24 by 16. malilit pa yan, mga sunod-sunod. So mga sanggol halos 1-2 taon, isang kapapanganak. So bali 5 sila, ako lahat din ang gumagastos. Kung minsan, wala pang sweldo, nangungutang ako sa kapwa ko, musikero. Which is very wrong. Kasi, syempre, pare-pareho naman kayong kumikita. Pero, naranasan kong lunukin yung pride ko para makapagpadala. So, umabot ng halos ilang taon, puro ganun nangyayari. Tapos napapansin ko na para nagiging sobra ng dependent sa akin na kung minsan, kahit kaunting kibot lang, yung bang may sumakit lang ang tiyan, kailangan ng ganito, sabi ko parang hindi na yata tama. Kasi syempre, ang boses hindi naman habang panahon nandyan. Pero yun nga, nagpapasalamat ako sa Diyos na nabuhay ko yung pamilya ko through singing for so many long years. And then, nung tumigil akong kumanta na, kasi nga, nagkaasawa na, nanganak na, lagi kaming mabiyahin ng anak ko papuntang Laguna. Kasi, di ba yung maraming pasyalan dyan eh. Nakikita ko yung sa highway, after ng, di ba, EDSA, Magallanes, nakikita ko yung parang billboard ba tawag doon ng Philinbest. Nakapag-isip-isip ako na kailan kaya ako magkakaroon ng isang ganito. Pero naisip ko na from the word Philinbest, parang, oops, hindi ko kaya yan. Kasi noon, parang pag sinabi mong Philinbest, big time. Ganon. Ano lang yun? Puro sa isip ko lang. Puro tanong na, kailan kaya ako magkakaroon ng sariling akin. Eh,
ngayon po ba, ano po yung estado ng investment nyo sa Philinvest? Ang estado ng aking investment sa Philinvest ay sa pagkakaalam ko, ano sa amin, iti-turn over na this coming September. Oo, kasi papa 2 years na yung aking nababayaran. So, ano po ba yung nagbago sa buhay mo or ng family mo simula nung nag-invest kayo sa Philinvest? Ang nagbago sa buhay ng pamilya ko simula nang mag-invest ako sa Philinvest ay napakalaki. Hindi lang financially na alam kong yung stability na may uuwi na kaming sariling bahay, kundi emotionally na isang pangarap na matagal na panahon bago natupad. Sa dami na, sabi nga nila, isang buong barangay tinutulungan ko na yata. Napaka-importante lalong-lalo na sa akin na simula na magtrabaho ko sa ibang bansa. Talagang inisip ko magkaroon ng sarili. Tapos yung anak ko, dahil puro kami upa yung maliliit lang na apartment. Tuwing uuwi kami ng Pilipinas, dahil alam ng mga kaibigan namin na kapos kami, nakakahiyaman, pumapayag akong makitira. Nakakahiya kasi may anak ako. Medyo maliit pa siya. Nakikitira sa mga kaibigan. Kung minsan, pati shampoo, hanggang shampoo, toothpaste, binibigyan kami. Ano po yung pangarap na natupad sa tulong ng pag-i-invest nyo po? Ang mga pangarap na natupad sa tulong ng aking pag-invest. Yun nga, yung unit sa One Oasis Ortigas. Maliit lang siya pero hindi kayang sigurong i-explain ng salita kung gaano kami kasaya buong pamilya, lalo-lalo na ngayon ako. Napakahirap makitira. Hindi baling maliit lang basta sarili. Hindi ko ma-explain siguro kung pag yung hawak mo na susi, na pag binuksan mo yung pinto, sabi mo, wow! At last, may sarili na kaming bahay, kahit maliit lang. Hindi na makikitira. Sa Philinvest, proud overseas Filipino investor ako.